kabataan ngayon, hindi lang pang-aral, pang-racket na rin. Sa gitna ng modules, Zoom classes at deadlines, marami ang naghanap ng ibang paraan para kumita. Online, digital, freelance. Ang tawag ng iba, digital hustle. Ang tanong ng marami, kaya ba pagsabayin ang pag-aaral at pagkakakitaan? Ang sagot, nasa kwento nila. My name is Marl Almuerte. I study at PUP. So, ang course ko ngayon is BS Architecture. Tapos yung digital hustle na ginagawa ko is selling and offering digital products na mostly inclined sa design. I am Jan Chan, but you can refer to me as Chris. I'm also currently a student at Bulacan State University and I work as part-time ng mga affiliates ng different clothing brands. Ano yung sitwasyon or specific scenario in your life wherein dumating sa point na you need to do a side hustle even if you're studying pa? Dumating yung sa point na yun is when yung sunod-sunod na talaga yung gastusin sa personal life ko and dagdag na rin yung sa course ko which can stack up to the point na nakakahiya na rin kasi mag-ask ng pera, like big amounts ng pera sa mga magulang mo every time. So yun, naisipan ko na lang mag-digital hustle na lang since at time naman, I have the talent din naman, so might as well offer my services to others to make up some money with it. Siguro, naglalak lang talaga ako sa sarili ko na gusto ko may sarili akong source of income. Tsaka besides doon, yung mga luho na kailangan ko, nabibili ko siya through sa ginagawa kong affiliate na business. Natripan ko rin siya kasi actually yung practical na siya nowadays, gawa ng online na, and madali lang siya at meron ako sa tingin ko I possess the necessary skills. Sino po yung mga unang naging clients nyo knowing na in digital world marami po competitors at maraming big commissioners na nagkalat online? So, yung una kong customers is nag-focus muna ako sa mga local or mga kakilala ko. Typically, mga kapwa ko PUP students din na nag-offer sila like design. Nagtatanong sila like paano magandang design can you make us some design for this? Typically, mga t-shirts or posters, mga ganun na gagamitin nila sa same product nila. Tapos after nung services ko na yon, nung mga kakilala ko or mga kapwa PUP students ko na din, nag-build up lang yun, tapos like nag-spread lang na through word of mouth, yung offers or services na binibigay ko hanggang sa dumami na yung mga lumalapit sa akin. Siguro yung pinaka-notable ng mga naging customers ko or mga naging clients ko is Dope Fits PH. Yung isa siyang thrift store. Tapos, kinuha nila ako dun as parang models ng isang drop nila, mga release nila. Ang isang notable pa na business para sa akin is yung Afterlife Visions. Isa lang din siyang local na brand pero medyo popular din siya sa sabihin nating underground, ganun. Ngayon po na laganap na yung paggamit ng AI sa mga kabataan ngayon, sa mga nag-hustle din po. Ano po yung parang sa tingin niyo yung naging epekto nun po sa mismong hustle po ninyo? Ang napakalaking effect talaga ng AI ngayon, lalo na sa field ko ngayon in terms of designing. Kasi lalo na ngayon, laganap na yung mga gawa sa mga AI na artworks, like, ginagamit na nga kahit ng mga establishment like SM, yung mga AI artworks eh. And kaya ang laki talaga ng effect doon sa, lalo na, hindi lang naman para sa akin, pero sa everyone that works in the design field. Kasi parang nakukuhaan na kami ng trabaho eh, na ChatGPT na lang or sa Midjourney. Kaya yun. It's quite irrelevant kasi actually sa tingin ko yung pag-a-advertise ng mga certain na product is nagre-require talaga ng sabihin natin ng tao na more on may mga social na audience, ganun. Kasi syempre yung impact nun sa audience niya, ayun yung nagli-lead sa mas kinagandahan ng pag-advertise ng product. So feeling ko irrelevant naman yung AI.
Hindi siya nag-iisa. Ayon sa isang pag-aaral noong 2023, mataas pa rin ang demand sa freelancing. Pero kasabay ng demand, dumarami rin ang freelance workers. May mga niche na saturated na. Ang artikulo ay nagpapakita kung paano lubos sa binago ng teknolohiya ang pamumuhay ng mga tao sa aspeto ng komunikasyon, edukasyon, trabaho at libangan. Mula sa mga sinuunang konsepto ng computing hanggang digital age ngayon, pinapatunayan ng kasaysayan ng teknolohiya ang malalim nitong epekto sa lipunan at kultura ng tao. Ipinapakita ng pag-aaral kung paano naapektuhan ng social media ang pananaw ng kabataan sa tagumpay, partikular na sa pamamagitan ng tinatawag na hustle culture. Ang kulturang ito na pinapakita sa social media bilang walang hintong pagkatrabaho at pagpapakita ng yaman ay naging pamantayan ng imahinasyong tagumpay sa modernong kabataan ng Indonesia. Ilang digits. Also, kung confidential is, masasabi mo bang above average yung value ng pinakamalaking profit na nakita mo para ma-inspire yung mga taong balak pumasok sa digital hustling? I would say, slightly above average. Hindi naman din siya ganun kalaki, pero enough to sustain lang yung lifestyle ko, yung mga ganun. Around 4 digits lang ako, ganun. Siguro, ang sa akin is, nagmi-minimum ng, sabihin nating 1.5, nagmi-minimum lang siya ng 1.5. Tapos, actually, ang pinaka-highest ko kasi na nakuha sa dati kong contract is below 7K if I'm not mistaken. Ayun yung natatandaan ko. As much as naalala ko, ang pinakamataas ko lang na nakuha is, I think it's about 2,000 pesos. Kaya lang siya mataas kasi yung parang client ko nun is taga-ibang bansa. So, he paid me in terms of USD. So, I think it was $50 ata yun, converting to peso, making 2,000 ata. Mga ganun. May experience na po ba kayo sa mga pasaway na clients? Or even na scam na po ba kayo dati po? Yung dapat pong gawin para maiwasan yung mga ganong klase ng client po? At paano po sila ma-manage? So in terms of sa clients naman, you gotta be firm sa kung anong gusto nilang type of design. Kasi marami rin talagang mga tao, like, kunwari, mag-offer ka na ng design, tapos yung pala, ay, ayoko niyan, di ganyan, di yan yung gusto ko. So, bigla na lang magbabago yung design na gusto nila. Time-consuming yun para sa'yo, pati wasted effort na din. So, in terms naman of scam, na-experience kong scam is when yung nag-offer na ako, nag-send na ako ng parang design na i-offer ko, tapos yung biglang plinak na lang ako or hindi na binigay yung parang amount na hinihingi ko. Tapos nagulat na lang ako, ginamit na pala yung in-offer kong design na pinaayos na lang sa ibang tao. Ang sa akin, sa awa naman ng Diyos, wala naman ako na-encounter na scammer. Kasi syempre, rin naman ako, may maalam din ako sa mga ganyan. Though meron akong mga interaction na nagkaroon ako ng mga pasaway na customer. Masyado kasi silang demanding sa mga gusto nila sa time. Tapos, actually, medyo mababa yung ino-offer nila sa akin na price nun. So, I really had to turn down their offer na lang. So, para ma-avoid na lang din yung more na gulo, is in-avoid ko na lang sila. Iniwas ko na yung contract na yun. Ano po yung mga opinion niyo po sa mga students po na tinatamad po gumawa sa ACADS po ngayon? Tapos po nagpapa-commission na lang. As a student po, di po ba kayo disappointed sa mga kabataan po ngayon? It's not that much disappointed, pero siguro ang point of view ko lang dyan is they gotta balance it out. Kasi sa term ngayon, dumadami na rin yung mga hustlers pati mga nagpapa-commission. Tapos pag dumadami na din yung mga competitors mo. So, kailangan as a student, you gotta have something to fall back on. Kasi hindi naman palagi gumagana yung commission mo. Hindi naman palagi gagana yung commission mo, hindi ka palagi magkakaganon ng pera. So at least, pag hindi gumana yung side hustle mo or yung mga commission mo, you still have your degree to fall back on. Para may pera ka pa din. Actually, in terms of practicality naman, okay lang naman siguro na unahin yun. Kasi syempre, at the end of the day, mas kakailanganin mo naman ng pera talaga to study, sabihin natin in general. Basta ang sa akin,
importanteng na ma-manage mo lang yung time tsaka yung studies mo. Yung time mo para dun sa side job mo. Importante lang na ma-manage mo yung time. Do you consider po ba yung commissioning as highly impactful sa new economy po natin? It's very, very impactful. Lalo na sa term ngayon, na almost everything can be used digitally na lang or technologically. Actually, oo. Kasi, ayun nga, nowadays, mas mainstream na yung mga social media na business, yung mga online na business. Kasi, siyempre, mas ano yung impact niya na nowadays dahil gawa ng mas accessible na siya, tapos mas public, ganun. Hindi madali. Sa umaga, estudyante. Sa gabi, freelancer. May clients, may prof, may drafts, may deadlines. Pero para sa iba, worth it. Kasi sa digital hustle, ikaw ang boss ng oras mo.